What's up guys, JP here and welcome to JP Investing. So, a quick update lang tayo. No? Pasensya na, last week hindi ako nakagawa ng video. Medyo very busy lang tayo. And nonetheless, yung stock market naman last week medyo stagnant lang or wala namang pinagbago nung based dun sa previous week niya. Kaya eto, ngayon tayo babawi. Today is April 29, 2025 pero itong ire-report natin is nung previous week pa which is April 27, 2025. This because hindi ako masyadong makapaggawa ngayon kasi sobrang busy talaga. So, ayun lang. Pero at least meron tayong ire-report na update na sa ating portfolio. So, nandito tayo ngayon sa graph ng PSEI and it is very very much sideways pa rin, no, simula nung February 5. Talagang dun lang siya bumalik, no, hanggang April 28 pala to ngayon. April 28 na. Check na natin yung ating Excel file. So, nandito tayo ngayon sa ating Excel file. This week is week number 79 which consists of April 21, 2025 hanggang April 28, 2025. So, money invested, saan ba? Ito. Nag-invest ako ng 270. This is because nakakuha ko sa SEC at DMCI ng dividends. So, ang ginawa ko is may binili akong stock and nagkulang ako ng 270 pesos. So, nag-cash in na lang din ako. Medyo insignificant naman yung value na 270 kaya ayun. Pero nilagay ko pa rin, 'di ba? Nevertheless. So, yeah, naka-receive tayo ng SEC and DMCI. So, yung dalawa is 3,402 yung na-receive ko sa kanilang dalawa. So, hindi na masama, no? I mean, that's a free money, bro. Diba? So, then Costco. Bumili ako ng Costco and ATI. So, alam naman natin yung Costco ngayon. Medyo ang ganda ng performance ng Costco ngayon, no? Yung, andyan yung Keeper. Nag-skyrocket din yung Keeper, I think, this week. Yung Pure Gold, I think, tumaas din. And, yeah, under sila ng Costco. So, naturally, tumaas din yung Costco. So, ayun. Stock that I sold, wala. And, total market value natin as of April 27, 2025, we have a total market value of 304,269 pesos. So, yung unrealized gain natin doon is 15,211. So, malaki yung jump niya, no? Dito, mula to 298,000, naging 304. Halos 6,000 din yon. And, syempre, nandiyan na rin yung na-receive natin na dividend na 3,000. So, almost 3,000 yung jump niya. And, ayan, tumas na rin unrealized gain natin. And, total dividends natin dahil naka-receive tayo ng 3,400 sa DMCI and SEC. So, ngayon ay 15,247 na siya, no? Yung total dividends natin investing in 79 weeks sa Philippine stock market. So, ayun. Total gains natin, meron tayong total gains of 37,684. I believe ito na yung pinakamataas natin ngayon, no? So, all-time high siya. Nataas na natin tong 34,000 na to. So, ayun. Positive naman. Sana magtuloy-tuloy na yung pagtaas ng stock market natin. And we have a percentage gain of 12.39%. So, average monthly dividends natin is 1,270. So, na-reach na natin yung 1,000 mark, no, na monthly dividends. So, ayan, mas okay na rin. Isipin mo na lang, meron kang 1,200 na monthly free cash, diba? So, kaya lang, ang kaibahan lang, itong 1,200 na monthly free cash natin is ini-invest natin pabalik sa portfolio natin. Unlike sa iba na, ayun, ginagastos nila. So, kasi total naman wala naman akong paggagamitan pa ng pera, so
yeah, I choose to invest na lang then. And approximate daily dividends is 41 pesos. And meron tayong total invested money na 266,585 na. Yung 266,000 natin naging 304 na. So di na masama, di ba? So dito tayo sa dividends given. Ayan. So sa April ang nagbigay ay DMCI, naka-receive tayo ng 1,782. And Semirara, naka-receive tayo ng 1,620. And LTG 135 and GTCAP is 45 pesos. So ito na yung pinakamataas nating month, no, for 2025. Naka-receive tayo sa April ng total of 3,582 pesos. So yung mga pula, ibig sabihin ay na-receive na natin or nasa portfolio na natin yung dividends. Yung mga green is marireceive pa lang pero na-declared na to, so sure na to. And yung mga purple is yung projected na marireceive natin sa company based dun sa previous na dividend rate nila. So yeah, kung sa projected lang, tingnan natin pinakamataas. Eto, sa June, no? Kung projected lang. And that is if magbibigay yung 7-Eleven yan. Pero I doubt na magbibigay ito, no? Pero we'll see. Malay mo naman, diba? So, buy dates. Dito tayo sa April. So, nung April, balik tayo. So, bumili ako ng Costco and ATI. Tingnan natin. So, yung Costco, nabili ko siya ng 6 pesos. Bumili ako ng 3 board lot niya, and yung ATI naman is ito yata yung ATI yata yung binili ko na nagkulang ako ng 270 pesos. Parang DMCI yata yung na-receive kong dividends nun and kulang ako ng 270, kaya ayan, nag-cash in ako. So ayan, nabili natin siya ng 20.7 pesos. So isang board lot lang yung nabili ko nun kasi dividends lang naman yun. So, ayun, punta na tayo dun sa ating comparison ng portfolio. So, ito yung comparison ng portfolio natin. Yung last update natin is April 14, 2025. And today is, hindi pala today. Etong time na to is April 27, 2025. Which is 2 days past na. Pero, very stagnant pa rin naman yung yung pagbabago nito na hindi naman masyado nagbago. So, isa-isayin na natin yung A-REIT mula 39 pesos naging 39.4, tumaas na siya. ATI mula 19.2 naging 20.35 na, tumaas na rin. Costco mula 5.61 naging 5.99 na, tumaas na rin. So, ayan, maganda talaga yung performance ngayon, no? So, CPG mula 0.59 naging 0.65 na. Grabe, ang taas na itong CPG. And C-REIT 3.2 naging 3.2 pa rin, same lang. And DMCI mula 10.66 naging 10.64, medyo bumaba pero very minimal lang. GTCAP mula 465 naging 497, so tumaas na rin yung GTCAP natin. And JFC, etong JFC talaga, ito yung pinaka-ayaw ko sa portfolio ko. Pero I'll leave it that naman. Hayaan na lang muna natin dito. So mula 220 naging 225, tumaas siya kahit pa paano, no? And Keeper, ito yung medyo bumayo ngayon talaga, Keeper. Mula 2.55 naging 2.76, no? Ayun yung tinaas niya mula 3,300 or 400 na gains, naging 5,000 gains na tayo dito. So, LTG naman mula 11.88 naging 11.86, bumaba ng konti. And Metrobank mula 71.9 naging 73. So, ayun, tumataas na rin Metrobank. Mega World mula 1.81 naging 1.79, bumaba ng konti. And PPC mula 10 pesos naging 10 pesos pa rin. Medyo illiquid talaga yung PPC, no? Pero nevertheless, naniniwala ako sa company nila. So, bibili pa rin ako dahil para sa akin is undervalued pa rin siya hanggang ngayon. So,
PPC. Wait nga lang, tingnan nga natin para masigurado. PPC. Hindi. So, naka-hold pala ako sa kanya. Sorry. Hold lang pala ako sa kanya. Ayan. PPC. So, hindi pala siya undervalued. sorry. So, ayan. On hold pala ako. Hindi pala ako bibili muna sa kanya. So, yeah. And then, RFM 4.18 naging 4.18 pa rin. SCC 34.2 naging 32.55. Ito talaga, mababa talaga yung kita ng DMCI ngayon. No? Makikita nyo naman dun sa performance nila. Pero nonetheless, naniniwala ako sa management ng company nila, naniniwala ako sa company nila, naniniwala ako sa business nila. Kaya pag undervalued sila, bibili at bibili pa rin ako. Pero ngayon, tip ko lang, yung DMCI ngayon is medyo on hold din ako sa kanya. And pero I think SCC yata parang undervalued pa rin kung di ako nagkakamali. So, ayun. And then 7-Eleven mula 55.4 naging 54.6, medyo bumaba ng konti. And then top line mula 34.5 naging 0.3345 naging 0.325. So, yeah, nevertheless, okay pa rin naman, positive pa rin naman. And same as the other company, naniniwala ako sa company na to, kaya I would still continue to invest on that company. So with that, maraming salamat pa rin sa patuloy na mga nanonood, sumusuporta, and sana mag-subscribe kayo. And that is all for this week number 79. JP out. Thank you, salamat.